Totoo po ba? Sometimes, yung sakit na dinaanan natin, hindi naman natin inaasahan na dadaanan natin. Totoo ba yan? Hindi mo inaasahan na masasaktan ka sa iyong relationship, hindi mo inaasahan na masasaktan ka sa iyong career, hindi mo inaasahan na masasaktan ka sa iyong pagsaserve, hindi mo inaasahan na masasaktan ka sa iyong finances. Kasi lahat tayo, yung gusto natin at pangarap natin, lahat purong mabuti para doon sa mga areas na yun ng ating buhay. Totoo po ba? Mabuti yung pangarap mo para sa pamilya mo. Mabuti yung pangarap mo para sa iyong relationship. Mabuti yung pangarap mo para sa finances mo. Mabuti yung pangarap mo para sa iyong pagsaserve at sa iyong career. Pero ang problema, kahit gaano kabuti yung mga plano mo, yung mga pangarap mo, sa iba't ibang areas na yun ng buhay mo, may mga pagkakataon, hinayaan ng Diyos na masaktan ka doon sa bagay na yan. Sino po aminado na saktan na sa relationship niya? Sino po aminado na saktan na sa finances niya? Yung sa halip kumita ka, naloko ka. Ito ba, nangyayari yan? Doon sa mga anak. Sino rito na-scam ng mga nanay nila? Na itatago muna yung napamaskuhan. At nung makita na binigyan ka ng mga tita mo, ng mga tito mo, ano sabi sa'yo? Baon mo na yan sa susunod na buwan. Alam niyo po, sometimes, may mga sakit o may mga kasakitan tayo sa ating buhay na hirap tayong bitawan. Alam niyo po, ito ang totoo. Sa journey natin noong 2023, imposibleng hindi ka nasaktan ng tao. Totoo po ba yan? May mga tao na akala mo hindi ka sasaktan pero sasaktan ka pala. Sa journey natin ng 2023, imposibleng hindi ka nasaktan ng sitwasyon. At sa journey natin ng 2023, imposibleng hindi ka nasaktan kahit minsan. Tiyak na nasaktan ka. Pagbabalikan mo yung day 1 hanggang dito sa last day ng 2023, nandoon lagi yung pagkakataon na pwede kang masaktan. At alam niyo po, nakita ko may mga tao minsan masaktan ng kapwa nila. Hindi na makalimutan yung nakapanakit sa kanya. Totoo po ba yun? May mga tao ganun eh. Nung minsan masaktan ng kapwa niya, hindi na makalimutan yung nanakit sa kanya. May mga tao nung minsan masaktan ng isang sitwasyon, ayaw nang kalimutan yung sitwasyon na yon. What does it mean? Una, lahat ng ayaw mong bitawang kasakitan mula sa isang tao, patuloy ka lang sasaktan sa 2024. Hanggat ayaw mong bitawan yung kasakitan na ginawa sa'yo o nagawa sa'yo ng isang tao, 2024 na, sasaktan ka pa niya. Nasasaktan ka pa. Bagong taon na, sugatan ka pa rin. Bagong taon na malungkot ka pa rin. Alam niyo po, tanggapin mo na yung reality na kahit hindi mo ina-expect na sasaktan ka ng isang tao, kung nagawa niya yon, kailangan mong tanggapin na kailangan mong kalimutan yon. Kasi hanggat hindi ka nagdi-decide na kalimutan yon, bagong taon na, sugatan ka pa rin. Bagong taon na, nasasaktan ka pa rin. Bagong taon na, malungkot ka pa rin. Ano ibig sabihin nito? Kung may nanakit sa'yo, learn to let go yung pace na yon ng journey mo kaysa patuloy ka pang masaktan. Kung may nanloko sa'yo, learn to let go yung pace na yon ng journey mo kaysa patuloy ka pang masaktan. At kung may nang iwan sa'yo, learn to let go yung pace na yon ng journey mo kaysa patuloy ka pang masaktan. Kasi nga ito ang totoo. Wala naman sa lalim ng pananakit kung makakalimutan mo ba ito o hindi. Nasa pagpili mo yan eh. Kahit gaano ka pa kalalim na nasaktan ng isang tao, kung pipiliin mo na kalimutan ito, yung pace na yon ng journey mo, makakalimutan mo. Ito po ang totoo. Wala naman sa lalim ng panloloko sa'yo kung makakalimutan mo ba ito o hindi. Nasa pagpili mo.
At ito po ang totoo, wala naman sa lalim ng pang-iiwan sa'yo kung makakalimutan mo ba ito o hindi, nasa pagpili mo. Kahit gaano kalalim pa, yung ginawang pananakit sa'yo, yung ginawang panluloko sa'yo, yung ginawang pang-iiwan sa'yo, if you decide, if you learn to let go, yung pace na yon ng journey mo, makakawala ka doon. At ikalawa, lahat ng ayaw mong bitawang sitwasyon na nasaktan ka, patuloy kang sasaktan sa 2024. Alam niyo po, lahat ng ayaw mong bitawang sitwasyon na nasaktan ka, patuloy ka lang na masasaktan. Bagong taon na, naaalala mo pa yung sitwasyon na yon. Alam niyo po, kung nasaktan ka sa isang relasyon at ayaw mong bitawan yung sakit na yon, o yung relasyon na yon, tapos na relasyon nyo, nasasaktan ka pa. Kung nasaktan ka sa isang pagsasama, ayaw mong bitawan yung sakit ng karanasan sa pagsasama na yon, tapos na yung pagsasama nyo, nasasaktan ka pa. Kung nasaktan ka sa isang pag-ibig at ayaw mong bitawan yung sakit dun sa pag-ibig na yon, tapos na yung pag-ibig nyo, nasasaktan ka pa. Sometimes, ang kailangan mo lang naman tanggapin, may mga pangyayari, may mga sitwasyon sa buhay ng tao na hanggang doon lang talaga at hindi na kailangan magkaroon pa ng extension. Sometimes, yun lang talaga yung pinayagan ng Diyos na bahagi o maging bahagi ng buhay mo para sa isang tao at para sa isang sitwasyon. Alam niyo po, kung ang relasyon na meron ka, tandaan nyo ha, kung ang relasyon na meron ka ay puro sakit ang dala sa'yo, hayaan mo nang matapos para naman makapagsimula ka sa isang relasyon na iingatan ka at mamahalin ka. Huwag mong payagan na 2024 na, masasaktan ka pa uli. No. Kung puro sakit lang ang dala sa'yo, hayaan mo nang matapos para makapagsimula ka sa isang relasyon na kaya kang mahalin, kaya kang ingatan, at kaya kang irespeto. Kung ang pagsasama na merong kapawang sakit ang dala sa iyo, hayaan mo na lang na matapos para makapagsimula ka sa isang pagsasama na kaya kang ingatan, kaya kang mahalin, at kaya kang irespeto. Kung ang pag-ibig na dala sa iyo, kahit na ilang taon pa kayo, puro sakit lang ang dala sa iyo, hayaan mo nang matapos yung pag-ibig na yon para makapagsimula ka sa isang pag-ibig na kaya kang mahalin ng totoo, kaya kang irespeto ng totoo, at kaya kang ingatan ng totoo. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, anumang lumang kwento o masakit na kwento sa isang relasyon na ayaw mong bitawan, magsisilbing baggage ito sa puso mo. Lahat ng mga masasakit na nagawa sa iyo ng isang tao sa iyong relasyon, sa iyong pag-ibig, o sa isang pagsasama na ayaw mong bitawan, lahat yun magsisilbing baggage sa puso mo. Lahat yun magsisilbi na bigat sa puso mo. Lahat yun magsisilbi na hadlang para makasunod ka sa Panginoon. Alam niyo po, anumang lumang kwento o masakit na kwento sa buhay mo na ayaw mong bitawan, hindi magbibigay ng katahimikan sa iyo at sa journey mo.